Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 7C, na ipakikita ang mga katangian ng Pilipino bilang kapwa mamamayan ng daigdig. Bago tayo magtungo sa pinakatampok na gawain natin para sa araw na ito, balikan natin ang mga katangiang nagpapakita kung paano nagiging kapwa mamamayan ng daigdig o global citizen ang isang Pilipino. Una ay ang karunungan na maunawaan ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng buhay. Bilang mga Pilipino, pinaniniwalaan natin na hindi tayo nag-iisa sa mundo. Tayo ay may ugnayan sa ibang tao at sa lahat ng nabubuhay na bagay. Dahil dito, natututo tayong maging mapagpakumbaba at kilalanin na kailangan natin ang kapwa upang mabuhay. Kasama rin dito ang ating pananagutan bilang mga katiwala ng kalikasan at ng lahat ng may buhay. Ang ikalawang katangian ay katapangan sa pagharap at paggalang sa pagkakaiba-iba. Ang Pilipinas ay isang bansang may iba't ibang wika, kultura at paniniwala. Sa halip na matakot o tumanggi sa pagkakaiba, natututo tayong umunawa at igalang ito. Makikita ito sa kakayahan ng mga Pilipino, lalo na ng mga OFW, na makibagay sa ibang bansa. Bilang kapwa mamamayan ng daigdig, mahalaga ring ipakita natin ang malasakit sa kanila, lalo na sa pangangalaga ng kanilang mga karapatang pantao. Ang ikatlong katangian ay malasakit na umaabot lampas sa sariling kapaligiran. Ang konsepto ng kapwa ay isa sa atin, kaya nararapat lamang na damayan at tulungan ang mga naghihirap, kahit sila ay nasa malalayong lugar. Nakikita natin ito sa diwa ng bayanihan tuwing may kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Nagkakaisa ang mga Pilipino upang tumulong, anuman ang paniniwala o pinanggagalingan ng pangangailangan. Ipinapakita rin natin ang malasakit sa ibang bansa sa pamamagitan ng donasyon at pagtulong, tulad ng ginawa sa mga biktima ng krisis sa Myanmar at lindol sa Turkey, Syria. Ang mga katangiang ito, karunungan, katapangan at malasakit, ang nagsisilbing patunay na ang Pilipino ay may kakayahang hindi lamang umunawa, kundi ipakita sa gawa ang pagiging kapwa mamamayan ng daigdig. Para sa ating performance task na may pamagat na pakikiisa bilang kapwa mamamayan ng daigdig, kayo ay kailangang bumuo ng pangkat na may 4 hanggang 6 na kasapi. Pumili ng isang sitwasyon kung saan kinakailangan ang pakikiisa at pagtutulungan ng mga tao kahit may pagkakaiba-iba sa kultura, lahi o paniniwala. Narito ang mga posibleng sitwasyon para sa performance task. Una, pagtulong sa biktima ng kalamidad. Isang grupo ng mga Pilipino ang nagtutulungan upang tulungan ang mga biktima ng bagyo o lindol, lokal man o sa ibang bansa. Ikalawa, paggalang sa kaklaseng may ibang paniniwala o kultura. Isang estudyante ang nakararanas ng hindi pag-unawa dahil sa kanyang paniniwala o pinagmulan at ipinapakita ng iba ang paggalang at pakikiisa. Ikatlo, bayanihan sa komunidad. Magkakapit-bahay o magkakaibigan na nagtutulungan upang linisin ang paligid o tumulong sa nangangailangan. Ikaapat, Pilipino sa ibang bansa. Isang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ang nakikibagay at nakikipagkaisa sa mga taong may ibang kultura. Ikalima, pangangalaga sa kalikasan. Isang grupo ng kabataan ang nagtutulungan upang pangalagaan ang kalikasan bilang ambag sa buong mundo. At panghuli, pakikiisa sa online space. Mga kabataang nagpapakita ng paggalang at malasakit sa social media sa kabila ng pagkakaiba-iba ng opinyon. Pumili lamang ng isang sitwasyon at ipakita kung paano nagkakaisa ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba-iba. Sa inyong dula, ipakita kung paano na isasagawa ang isa o higit pa sa mga sumusunod na katangian ng Pilipinong mamamayan ng daigdig. Karunungan, pag-unawa sa ugnayan ng lahat ng buhay at ng kapwa. Katapangan, paggalang at pakikitungo sa kabila ng pagkakaiba-iba. At malasakit, empatya o pagtulong sa kapwa, lokal man o pandaigdigan. Ipakita kung paano nagkakaisa ang mga tao upang makamit ang kabutihang panlahat.
Ang dula ay tatagal lamang ng 2 hanggang 3 minuto. Siguraduhing malinaw sa inyong pagtatanghal ang mensaheng pakikiisa bilang kapwa mamamayan ng daigdig. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Una, naisagawa ang mga katangian ng Pilipino bilang global na mamamayan, 5 puntos. Ikalawa, malinaw ang pagpapakita ng pakikiisa at pagtutulungan, 5 puntos. At ikatlo, maayos ang pagtutulungan ng grupo, 5 puntos. Ang kabuuan ay 15 puntos. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa linggong ito at ito na rin po ang huling paksa para sa quarter na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!